Hinamak na manugang. Kabanata 456. Ang ilang mas mataas na ito ay pawang mula sa Jiang family. Sinama nila ng tingin si Alex Dixon. Dahil ang opinyon ng publiko ay sumabog na, ang kumpanya ng kabilang panig ay lihim na inaakusahan si Alex Dixon ng pagnanakaw ng race data. Enough. Medyo malamig ang magandang mukha ni Jiang Shuili habang malamig na sumisigaw, anong oras na, pero sinusuyo mo pa rin ang sarili mo. Ang ilan sa mga nakatataas ay agad na nagtikom ng kanilang mga bibig ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Wala silang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano kay Alex Dixon na galit ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Pinunasan ni Jiang Shuili ang kanyang templo ng masakit ang ulo at sinabi kay Alex Dixon, ang Heaven and Earth Company ay nag-donate ng gamot. Pansamantalang pinipigilan ang epidemya. Ginamit nila ang pamamahagi ng gamot sa panahon na ito para sumikat at sinuhulan, ang hukbo ng tubig. Ngayon, sinasabi ng mga balita at media na ninakaw ng kumpanya namin ang formula, at may mga sabi-sabing wala raw silbi ang repairing ointments ng aming kumpanya kahapon, may dumating na 2 pasyente mula sa kumpanya. Malamig na tanong ni Alex Dixon, sino ang dumating para manggulo? Nagpapanggap ka pa. Itinulak ni Jiang Shuaimang ang pinto at lumabas. Na may maitim na mukha, pinagalitan niya, pagkatapos gumamit ng repairing ointments ang mga mag-aaral sa paaralang sibil at militar ng pamilya Bai, hindi na nila kayang gamutin ang kanilang mga sugat. May mga estudyante pa nga may mga sintomas ng pagkasira ng kanilang mga meridian. Alex Dixon, kung alam ko kanina na napakawalan mo, siguradong hindi ako makikipagtulungan sa iyo. Pang-apat na tiyo, hindi kita tinawag. Nanlamig ang magandang mukha ni Jiang Shuili at malamig na sinabi niya, bago huwag maging malinaw ang bagay, mas mabuting ipahayag mo ang iyong opinyon. Sa ngayon, hindi Alex Dixon ang gustong makipagtulungan sa Jiang family, kundi Jiang family ang gustong makipagtulungan sa kanila ni Alex Dixon. Paulit-ulit na nililigawan ni Jiang Shuaimang si kamatayan, talagang nagpasakit ito ng ulo kay Jiang Shuili. Kung hindi para sa kapakanan nila ni Jiang Handong, bakit bubuksan ni Alex Dixon ang joint ventures sa Jiang family? Mahinang sinabi ni Alex Dixon, hindi apurahan ang bagay na ito, alam ko ang gagawin. Jiang Shuaimang, kung ayaw mong makipagtulungan, mawala ka sa sarili mo. Nang matapos siyang magsalita, nagulat si Jiang Shuili. Hindi niya binigyan ng kahit anong mukha si Jiang Shuaimang. Agad niyang ibinaba ang mukha at malamig na saway, nasaan ang security? Ilabas mo muna si fourth uncle. 2 security guard ang sumugod at kinaladkad si Jiang Shuaimang palabas ng opisina. Galit na galit si Jiang Shuaimang kaya naging berde ang kanyang mukha. Habang nagpupumiglas siya, sumigaw siya, Alex Dixon, tingnan natin kung ilang araw ka pa kayang maging mayabang. Pagdating ng panahon, lumuhad ka man sa paanan ko, hindi kita patatawarin. Magwala ka. Si Jiang Shuili ay parehong galit at balisa. Bilang isang edukadong miyembro ng pamilyang Chen ng Jiang family, talagang iniinsulto niya si Jiang Shuaimang. Matapos hilahin palabas si Jiang Shuaimang, bumuntong hininga si Jiang Shuili na may pag-aalalang mukha at bumulong, Alex, huwag mo akong pakialaman, fourth uncle. Kalokohan ang sinasabi niya, ituturo mo lang itong umutot. Sa hapon, gagawin ng kumpanya magdaos ng isang shareholder meeting para talakayin ang bagay na ito, tandaan na pumunta sa silid ng pagpupulong sa 3:00. Tumalikod na rin si Alex Dixon at lumabas ng opisina. Habang naglalakad siya, tinawag niya si Sung Yulua at hiniling na siyasatin ang Heaven and Earth Pharmaceuticals sa loob ng 1 minuto. Makalipas ang 5 minuto, tumawag ulit si Sung Yulua. Ikatlong Young Master, ang legal na kinatawan ng Heaven and Earth Pharmaceuticals, ay si Li Chenggang. Ang kumpanya ay kabilang sa Yulong Corporation. Sa puntong ito, nag-alinlangan sandali si Sung Yulua at bumuntong hininga. Third Young Master, maaari mo bang itigil ito? Kung tutuusin, inaasahan ng matandang master na maging maayos ang pakikitungo sa kanyang pamilya. Isusumbong ko ito sa matandang master at bibigyan kita ng makatwirang paliwanag. Ang Yulong Corporation ay pag-aari ni Dixon Yulong. Bilang matandang mayordomo ng Dixon family, natural na ayaw ni Sung Yulong na magkaroon ng internal conflict sa Dixon family, kaya taimtim siyang nagpayo.
Kung si Alex Dixon ay nagpasya na lumipat sa grupo ni Yulong dahil dito, tiyak na magkakaroon ng alitan sa pagitan nilang dalawa, at ito ay isang malaking dagok sa kabuoang lakas ng pamilya Dixon. Umiling si Alex Dixon at mariing sinabi, "Uncle Song, huwag kang makialam sa bagay na ito. Kung talagang pumanig ka sa akin, magpanggap ka na parang wala kang narinig." Hindi titigil ang pain na itinakda niya kung wala siyang mahuli. Kung sino man ang nang-ahas na makipaglaro sa kanyang likuran, tiyak na ibabalik niya ang pabor sa kanyang mga ngipin. Nang makitang nakapagdesisyon na si Alex Dixon, si Sung Yulua ay wala na rin sa kanyang talino. Isang mahabang buntong hininga lamang ang nailabas niya at sinabing, "Young Master, natural na ako ay kakampi mo, ngunit mayroon akong mapagmataas na kahilingan, huwag saktan ang pamilya Dixon." "Naiintindihan ko." Binaba ni Alex Dixon ang telepono pagkatapos sabihin yon. Alam niya ang ibig sabihin ni Sung Yulua. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya ng Dixon family, walang sino man ang pinayagang saktan ang isa't isa. Kung hindi, mapapatalsik sila sa mga Dixon at pati ang pangalan ng kanilang pamilya ay aalisin. Hindi na sila magiging miyembro ng Dixon family. Iyon ay ang Dixon Clan Conference na inorganisa ng kanilang iginagalang na matatanda ng pamilya. Kahit na ang matandang master ng Dixon family ay hindi makagawa ng conclusion batay sa kanyang mga salita. Iyon ang dahilan kung bakit natakot si Dixon Rong sa kanya, at hindi nang ahas na patayin siya ng hayagan. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Sung Yulua, ang Heaven and Earth Pharmaceuticals sa ilalim ng Yulong Corporation ang may kapangyarihan. Ang libreng pamamahagi ng gamot ay nakatayo sa mataas na moralidad. Nag-hire din ang kumpanya ng malaking bilang ng mga spammer para suran ang joint venture sa Weibo, WeChat Moments, Headlines, at iba pang online media outlet sa kanilang puso. Bilang karagdagan, may ilang mga kaso ng mga pasyente na nagdudulot ng gulo at nagsasabi na ang repairing ointment ay walang silbi. Ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa kumpanya ng Heaven and Earth Pharmaceuticals. Maraming customer ang mabilis na nag-withdraw ng kanilang mga order. Habang nagkakagulo ang joint ventures sa isang marangyang villa, may ilang tao na nakaupo sa isang table na nagdiriwang. Nakangiting itinaas ni Dixon Rong ang kanyang kristal na baso ng alak, dingdang kinilig ito sa kanilang mga tao at nakangiting sinabi, "Salamat sa formula na ibinigay sa amin ni Boss Jiang, ang gamot ng aming kumpanya ay naging sikat sa isang pagkakataon." Sa ngayon si Alex Dixon ay malamang na nataranta, ito ang kanyang gantimpala. Naglakas loob na tingnan si Miss Dixon Rong, si Alex Dixon ang bulag. Nagngagat ang ngipin ni Ku Fei at ngumisi. Kapag si Alex Dixon ay nagtaksil sa kanyang pamilya at nawala ang kanyang reputasyon, tiyak na ipaghihiganti ko ang aking amo. Umupo sa tabi niya si Li Chenggang at sinabing may mabangis na ngiti, "Si Alex Dixon, itong bansang bumpkin, ay talagang minamaliit ako at hindi nakipagtulungan sa aking civil and martial arts school. Ngayon, hindi na ako nagmamakaawa sa kanya, lumuhod, at magkaawa sa akin." Nagtataglay pa rin siya ng sama ng loob sa pangyayaring iyon. Hinanap niya si Alex Dixon para magtrabaho kasama niya at gusto niyang magtrabaho kasama niya para kumita sa pagbebenta ng gamot. Sa huli, siya ay tinanggihan ni Alex Dixon. Nadama ni Li Chenggang na siya ay pinahiya at kinasusuklaman hanggang ngayon. Isang mapang-asar na ngiti ang lumitaw sa magandang mukha ni Dixon Rong at malamig siyang ngumuso. "Principal Lee, ikaw na ngayon ang legal na kinatawan ng Heaven and Earth Pharmaceuticals. Ang opinyon ng publiko ay kumalat na para sa amin. Sa hapon, magpadala ng paunawa at ipamahagi ang gamot sa iba't ibang pangunahing race eta." Nagtanong si Li Chenggang, "Ano ang presyo?" Sinabi ni Dixon Rong, 5,000 ang presyo. Napakatanga ni Alex Dixon. Ang kanyang repairing ointment ay naibenta lamang sa halagang $300. Siya ay talagang hanggal. Hindi siya kumita ng ganitong uri ng nakakabaliw na tubo. Baka gusto niyang iba na mag-set up ng memorial arch para sa kanya. 5,000 yuan lang. Nagliwanag ang mga mata ni Li Chenggang. Ang isang gamot na kulang lamang ng ilang dosenang dolyar, ang pagbibenta nito sa halagang 5 sa isang kahon ay isang malaking tubo lamang. Tila nakakita na siya ng gintong bundok sa kanyang harapan, naghihintay na kunin niya ang pera. Nagtanong si Ku Fei, "Principal Lee, handa na ba ang follow-up arrangement?"
Umisi si Lee Chenggang at sinabing, huwag kang mag-alala, nag-ayos na tayo ng mga tao. Hindi na magagawang paikutin ni Alex Dixon ang mga mesa. Tungkol naman sa gamot natin, tiyak na aagawin ito. Umiti si Dixon Rong at sinabing, Principal Lee, inayos mo na ang plano dito. Pinabilis din ng panig ko ang operasyon doon. Inayos ni Ku Fei ang isang informant sa tabi ni Alex Dixon para magpadala ng mensahe pabalik. Ang joint ventures ay hahawak ng isang shareholder sa hapon, hiniling ko kay Jiang Shuaimang na nagpatuloy ang mga nakatataas ng kumpanya na salakayin si Alex Dixon sa pagpupulong ng mga shareholder at palayasin siya sa kumpanya. Sa hapon, magkakaroon sila ng shareholder meeting. Nang pumasok si Alex Dixon sa meeting room, narinig na niya ang balita. Ang gamot na ipinakilala ng Heaven and Earth ay naibenta sa halagang 5,000 yuan kada kahon. Bagamat ang presyong ito ay hindi kayang bayaran ng maraming mahihirap, nagngangalit pa rin sila at pumunta sa Botica para pumila para dito. Dahil ang pagsiklab ng epidemya ay masyadong nakakatakot, may ilang mga ulat ng mga pasyente na namamatay. Ngayon, lahat ng tao sa Yan Capital ay nasa panganib. Mas gugustuhin nilang gumastos ng pera para makabili ng mamahaling gamot para mailigtas ang kanilang buhay. Kabanata 457. Pumasok si Alex Dixon sa meeting room. Ang Oval Conference Table ay puno ng mga senior executive ng kumpanya. Marami sa kanila ay matatanda ng Jiang family. Umupo si Jiang Shuili sa pangunahing upuan habang nakakross ang mga kamay. Mukha siyang pagod. Dahil sa paggamit ng Heaven and Earth Pharmaceutical Company, kasalukuyang nasa estado ng gulat ang kumpanya. Napaka-solemn ng atmosphere sa meeting room. Nang dumating ang lahat ng nakatataas, tumahimik si Jiang Shuili at tumayo para magsalita. Lahat, naniniwala ako na dapat malaman ang lahat ng mga problemang kinakaharap ngayon ng kumpanya. Sa kritikal na yugtong ito, umaasa akong magkakaisa ang lahat at malalampasan ang mga paghihirap ng sama-sama. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, isang boses na parang boses ng pato ang pumutol sa katahimikan ng meeting room. Sa ngayon, malulutas lamang ng kumpanya ang mga panloob at panlabas na problema sa pamamagitan ng pag-alis ng tagaloob. Boses iyon ni Jiang Shuaimang. Saglit, tumingin ang lahat kay Jiang Shuaimang. Naging seryoso ang mukha ni Jiang Shuili at malamig na sinabi niya, pang-apat na tiyo, kung mayroon kang anumang pagkakataon, maaari mo itong sabihin sa ibang pagkakataon. Hindi, pamangkin, napakabata mo pa. Tumayo si Jiang Shuaimang na nakataas ang ulo. Malakas niyang sinabi, ang krisis ng kumpanya ay dulot ni Alex Dixon. Kung hindi niya nakita ang race 8 ng Heaven and Earth Company, at saka, nagkaroon ng ilang aksidente sa droga sa kanyang repairing ointment. Kaya iminumungkahi ko na para sa kapakanan ng kumpanya. Sa pangkalahatan, dapat nating tanggalin si Alex Dixon at hayaan siyang humingi ng tawad sa lahat. Nakakatawa. Ang magandang mukha ni Jiang Shuili ay natatakpan ng hamog na nagyelo, at hindi niya naiwasang sabihin, pang-apat na tiyo, sa palagay mo sa anong batayan ninakaw ni Alex Dixon ang race 8? Higit pa rito, ang kalidad ng gamot ay hindi pa kumpirmado. Nagkibit-balikat si Jiang Shuaimang at sinabing may peking ngiti, pamangkin, huwag kang maging bias kay Alex Dixon. Naniniwala akong maliwanag ang mga mata ng lahat. Maaari kang humingi ng mga opinyon ng mga nakatataas sa kumpanya. Si Jiang Shuili ay talagang nanlumo sa kanyang puso. Kadalasan, isang bagay kung hindi magkasundo si fourth uncle kay Alex Dixon, pero kapag nasa panganib ang kumpanya, talagang tumalon ulit si fourth uncle. Kung hindi niya kamag-anak si Jiang Shuaimang, matagal na niya itong tinanggal. Sa sandaling matapos magsalita si Jiang Shuaimang, agad na nagsimulang magsalita ang mga nakatataas sa meeting room. Kasalanan ni Alex Dixon ang lahat. Humingi siya ng tawad. Oo, maaaring paalisin ng kumpanya si Alex Dixon at lutasin ang krisis na ito. Tawagan ang Haicheng Group Company at tanggalin siya. Anong repairing ointment? Ngayong may problema sa kalidad ng gamot, si Alex Dixon ang dapat managot dito. Iprito siya. Nakikinig sa ingay sa conference room, nag-cross arms si Jiang Shuaimang. Tumingin siya kay Alex Dixon na may panunuya sa kanyang mukha, nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang puso. Nasuhulan na niya ang lahat ng mga nakatataas ng maaga.
Sinabi niya na siya ay magpapagulo sa panahon ng pulong at pipilitin ang kumpanya na tanggalin si Alex Dixon. Ikaw, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Jiang Shuili nang marinig iyon. Ang mga nakatatandang matatanda ng Jiang family ay hindi alam ang mga kalamangan at kahinaan. Kung wala si Alex Dixon, hindi magagawa ng Jiang family na magayos. Sa gitna ng mga tagay, umupo si Alex Dixon na may maliit na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa pangungot siya ng mga tao, buong pagmamalaking sinagot ni Jiang Shuaimeng ang video call ni President Zhao ng Haicheng Group Company at Wang Lizu ng Wanhao Company. Agad siyang nagreklamo tungkol sa krimen ni Alex Dixon at hiniling na iwaksi ito. Pagkatapos magsalita ni Jiang Shuaimeng tungkol sa krimen ni Alex Dixon, matuwid niyang sinabi, President Zhao, Boss Wang. Tubos naming hinihiling na tanggalin si Alex Dixon at kumuha ng isa pang ahente. Sa sobrang galit ni Jiang Shuili ay hinampas niya ang mesa. Jiang Shuaimeng, masyadong malayo ang mararating mo. Nilaibat niya talaga siya at nakipag-ugnayan sa dalawang shareholder ng walang pahintulot. Hindi niya akalain na magdudulot ito ng malaking gulo sa kumpanya. Siya ay balisa. Kung ang dalawang shareholder ay nagbago ng panig, at si Jiang Shuaimeng ay nagdala ng isang grupo ng mga senior statesman kasama niya, kahit napilit niyang protektahan si Alex Dixon ay hindi magkakaroon ng anumang katayuan sa kumpanya mula ngayon. Sa kabilang panig, si Jiang Shuili ay sabik na ang sulok ng kanyang bibig ay naging masakit, ngunit si Alex Dixon ay umupo sa upuan na parang walang nangyari at nakipag-usap kay Jiang Shuaimeng. I-save mo ang iyong enerhiya. Kung gusto mo akong Dixon, imposible ito sa iyong susunod na buhay. Naging berde ang mukha ni Jiang Shuaimeng. Mabilis niyang sinabi kina President Zhao at Boss Wang, tingnan mo kung gaano ka-arrogant si Alex Dixon. Hindi siya karapat-dapat na manatili sa kumpanya at maging deputy director. Nakita ni Wang Lizu sa screen ang eksena ng meeting room, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Gusto ng mga taong ito na tanggalin si Alex Dixon. Nabaliw na ba sila? Ang nakitang shareholder ng joint ventures ay nakaupo mismo sa harap nila. Ang isang simpleng pangungusap mula sa kanya ay maaaring itaboy silang lahat, ngunit ang mga taong ito ay patuloy na nililigawan si kamatayan at gustong tanggalin ang kanilang amo. Naging berde ang mukha ni President Zhao nang makita niya ito. Siya lang ang may pangalan ng presidente mula sa Haicheng Group Company, at ang tunay na presidente ay nakaupo sa harap nila. Napirmahan na namin ang apela at pinaalis si Alex Dixon. Nag-autograph si Jiang Shuaimeng. Lahat iyon ay pinirmahan ng mga nakatataas na nasuhulan niya. Sa screen, biglang kinuha ni Wang Lizu ang porcelain teacup sa mesa at binasag ito sa screen. Stir-fried my ass. Kung gusto mong magwala, edi magwala ka. Kung may maglalakas loob na paalisin muli si Boss Dixon. Ang sabi ni Alex Dixon. Hahayaan ko na siya. Kahit ang Jiang family ay walang exception. Isang galit na Dagandong ang agad na nagpatahimik sa maingay na meeting room. Gulat na napatingin ang lahat sa malaking screen. Hindi nila akalain na si Boss Wang mula sa Wanhao Company ay magagalit ng ganito. Ang ekspresyon ni Jiang Shuaimeng ay naging pangit. Hindi niya akalaing tatayo talaga si Wang Lizu sa panig ni Alex Dixon. Gayunpaman, ang Wanhao Company ay mayroon lamang 10% ng mga bahagi nito. Binili ito ni Wang Zhenggang at inilipat ito sa ilalim ng pangalan ng Wanhao Company. Nagngangalit si Jiang Shuaimeng at nagpa siya na kumonsulta sa nakikitang shareholder ang opinyon ng Haicheng Group Company. Magalang siyang yumuko kay Pangulong Zhao at ngumiti. President Zhao, sabi niya. Para sa pagpapaunlad ng kumpanya, iminumungkahi ko. Para sa pagpapaunlad ng kumpanya, iminumungkahi ko si Jiang Shuili, Presidente, sunugin si Jiang Shuaimeng. Si Pangulong Zhao ay nagsalita ng walang pag-aalinlangan, hindi man lang binigyan ng kahit anong mukha si Jiang Shuaimeng. Natigilan si Jiang Shuaimeng sa lugar. Hindi niya akalain na susuportahan pa rin ng Haicheng Group Company si Alex Dixon pagkatapos ng malaking pagkawala. Magalang na sinabi ni Jiang Shuili, President Zhao, hindi mo kailangang seryosohin ang mga salita ko. Isa lang itong hindi naiintindihan ngayon. Hindi pagkakaunawaan. Malamig nang umuso si President Zhao at ang kanyang tono ay naging mas matindi. Ang iyong joint ventures ay naging walang galang sa kinatawan ng aking kumpanya,
si Boss Dixon na nakatalaga sa Yan Capital. Logically speaking, ang iyong Jiang family ay dapat magkaroon ng magandang reputasyon sa Yan Capital. Paano mo magagawa ang isang kasuklam-suklam na bagay? Hindi ko talaga maintindihan. Baka ganito kasama ang estilo ng pamilya ng iyong Jiang at mahilig manggulo sa likod ng mga eksena. Hindi man lang siya nagpigil. Natama niya ang ulo, at hindi man lang itinapat ang mukha ng Jiang family sa kanyang mga mata. Lahat ng naruroon ay napabuntong hininga nang marinig ito. Hindi man lang sila naglakas loob na huminga ng malakas. Anong uri ng pagkakakilanlan mayroon itong Alex Dixon? Talagang nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali at naging sanhi ng pagkalugi ng kumpanya. Sinuportahan talaga siya ng dalawang major shareholders. Lalo na si President Zhao. Mas gugustuhin niyang saktan ang pamilya Jiang kaysa tumayo sa panig ni Alex Dixon. Ganap na hindi pinansin ni Pangulong Zhao si Jiang Shuili. Lalong lumalamig ang boses niya na may dalang galit. Sa una, hindi namin kailangan na makipagtulungan sa Jiang family. Ang iyong Jiang family ang humingi ng kooperasyon. Tatawagan ko ngayon ang patriarch ng Jiang family. Dapat humingi ng tawad si Jiang Shuaimang kay Boss Dixon kung hindi na tayo magsusupply ng anumang gamot, at titigil pa tayo sa pagtutulungan. Nang marinig niya na tatawagan ni Pangulong Zhao si Jiang Wei, natakot si Jiang Shuaimang kaya namula ang kanyang mukha. Sa Jiang family, itong malaking kapatid na lalaki ang pinakakinatatakutan niya. President Zhao, kung may sasabihin ka, sabihin mo. Huwag mong tawagan ang kuya ko. Kabanata 458. Kahit na nakiusap si Jiang Shuaimang sa kanya, tinawagan pa rin ni Pangulong Zhao si Jiang Wei at sinagot ang video call, sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Sa screen, mukhang pagod na pagod si Jiang Wei. Nasa ibang bansa siya sa ganitong oras ng gabi. Nang tinawag siya sa kalagitnaan ng gabi, galit na siya. Gayunpaman, nang marinig niya na si Jiang Shuaimang ay sinisibakan ni Alex Dixon ang isang grupo ng matataas na opisyal, nagalit siya kaya agad siyang umungol. Jiang Shuaimang, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Binabalewala mo ba ang mga salita ko? Humingi ka agad ng tawad kay Boss Dixon. Kapag may mangyari ulit, siguradong sasampalin kita hanggang sa pagbabalik ko. Isang dagandong ang nanginginig sa buong katawan ni Jiang Shuaimang. Mabilis niyang sinabi, Kuya, kasalanan ito ni Alex Dixon. Bullsh asterisk T. Ikaw, lumuhad ka. Humingi ka ng tawad kay Boss Dixon. Galit na galit si Jiang Wei na puno ng galit ang kanyang tiyan. Kung hindi dahil sa screen, nasample niya agad si Jiang Shuaimang ng mahigit 100 beses. Hindi niya talaga alam kung ano ang nasa isip ni Jiang Shuaimang. Paste ba ito? Lumuhad ulit. Naging berde ang mukha ni Jiang Shuaimang. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang lumuhad kay Alex Dixon. Galit na umungal si Jiang Wei, at tumalsik ang laway niya sa screen. Isa kang hamak na nilalang ng Jiang family. Gaano karaming pinsala ang ay dudulot mo sa pamilya Jiang? Lumuhad agad. I freeze ko lahat ng bank card mo ngayon din. Jiang Shuaimang, umalis ka sa kumpanya at bumalik sa Jiang family para pag-isipan ang iyong sarili. Kuya, huwag. Nagpanik si Jiang Shuaimang. Natahimik ang buong meeting room. Lahat ay nakikinig kay Jiang Wei na galit na pinapagalitan si Jiang Shuaimang. Ang kadalasang mataas at makapangyarihang deputy director ay talagang pinagalitan ng husto kaya nagluwa siya ng dugo. Inutusan pa siyang lumuhad kay Alex Dixon. Maraming matatanda ang nagulat sa kanilang mga puso. Ang Jiang family ay may kapangyarihan at impluwensya sa Yan Capital, at walang sinuman ang nakatanggap ng ganoong pagtrato. Sino ba talaga itong Alex Dixon? Bakit siya iginagalang ng patriarch ng Jiang family? Hiniling pa niya sa kapatid na lumuhad at humingi ng tawad kay Alex Dixon. Ito ay malinaw na paboritismo. Nag-cross arms si Jiang Shuili, tinatamad na pigilan ang kanyang ama sa pagsaway kay fourth uncle. Anyway, si Jiang Shuaimang ay nanliligaw kay kamatayan at dapat ay pinagalitan noon pa man. Naging berde at namutla ang mukha ni Jiang Shuaimang dahil sa paggagalit. Hindi siya naglakas loob na suklian ang panunumbat. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at maglakad sa harap ni Alex Dixon at tuyong magsalita. Vice Chairman Dixon ako. Nagkamali ako.
Pagkatapos sabihin iyon, muling gustong lumuhad ni Jiang Shuaimang. Lumuhad pa lang siya ay bigla siyang sinipa ni Alex Dixon at nanunuyang nagsalita. Jiang Shuaimang, may ginto daw sa ilalim ng tuhod ng isang lalaki. Nakikita kong napakalambot ng tuhod mo. Hindi ginto ang tuhod mo, kundi tae ng aso. Alex Dixon, ikaw, may kakayahan kang lutasin ang krisis ng kumpanya. Galit na galit si Jiang Shuaimang kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nais niyang mahawakan ang kanyang ulo sa lugar at bumagsak sa conference table. Hindi niya mailalabas ang kanyang galit hanggang sa mapunit ang kanyang laman. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na gawin iyon. Tahimik lang siyang nagmumura sa puso niya. Umisi si Alex Dixon at sinabing, walang halaga ang pagluhod mo. Bakit hindi mo ito gawin? Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan ang mga tao sa meeting room at mahinang nagsalita. Hindi ba't isa lang itong epidemya? Ang ganitong uri ng maliit na bagay ay nararapat ding pag-usapan. Hindi mapigilan ni Jiang Shuaimang na mapangiti. Maliit na usapan ito. Kung hindi mo man lang mapigilan ang Jiang family, may kakayahan ka bang ayusin ito? Kung aayusin ko ito, magre-resign ka ba? Nakangiting sabi ni Alex Dixon na hindi ngiti. Ang pangungusap na ito ay halos mabulunan si Jiang Shuaimang sa kanyang mga salita, at patuloy siyang nagmumura sa kanyang puso. Napakaraming matataas na opisyal ang kanyang sinagot, kaya hindi siya maaaring maging duwag ngayon. Kung hindi, sa palabas, kapag siya ay nasa Jiang's, ang kanyang mga salita ay parang umutot, at walang makikinig sa kanya. Hindi na nakatiis si Jiang Shuaimang. Kinagat niya ang kanyang ngipin at sinabing, fine. Kung hindi mo ito kayang harapin, umalis ka na sa Yan Capital. Ako ang magiging presidente ng joint ventures. At kailangan mong lumuhad sa harap ng media at yumuko sa harap, sa kanila na umamin ng kasalanan. Oo naman. Umiti si Alex Dixon at sinulyapan ang gulat na karamihan. Sinabi niya, bukod sa iyo, ang lahat ng mga nakatataas na sumusuporta sa iyo ngayon ay dapat na paalisin mula kay Jiang. Hindi ka pinapayagang kunin sila sa darating. Sa sandaling hamina ang kanyang boses, nagsimulang mag-buzz ang mga tao sa mga talakayan. Marami sa mga nakatataas ay nakatatandang matatanda ng Jiang family. Ilang henerasyon na silang nagtatrabaho sa Jiang family. Dahil lang kay Jiang Shuaimang kaya nila tinulungan siyang makabangon. Ngayon, matapos marinig ang malupit na salita ni Alex Dixon, lahat sila ay kinabahan. Malamig na sinabi ni Jiang Shuili, sumasang-ayon ako sa opinyon ni Vice President Dixon, hindi tayo nagtutulungan sa iba't ibang landas. Dahil lahat kayo ay sumusuporta sa akin, fourth uncle, kung magdesisyon siyang magbitiw, lahat kayo ay hindi makakatuloy, sa Jiang's na. Nang sabihin ito ng Pangulo, agad na kinilig ang iilan sa mga nakatataas. Ang ilan sa kanila ay nag-alinlangan sandali. Umiling sila at umupo, hindi na naglakas loob na suportahan si Jiang Shuaimang. Nagpatuloy sa pag-upo ng mga tao na nakayuko. Wala pang ilang minuto, 7 o 8 lamang sa mga pinagkakatiwalaang aide ni Jiang Shuaimang na nakatayo pa rin sa likuran niya. Tumango si Alex Dixon bilang kasiyahan. Ito talaga ang gusto niya. Maari niyang gamitin ang pagkakataong ito para tanggalin ang mga may disloyalty sa kumpanya. Si Jiang Shuaimang ay nakatayong roon ng awkward, nakaramdam ng matinding galit sa kanyang puso. Ang grupong ito ng mga tao ay ganap na sumang-ayon ngayon, ngunit sa huli, lahat sila ay naging duwag. Lahat sila ay isang grupo ng mga duwag. Dahan-daang bumangon si Alex Dixon, ipinatong ang kanyang mga kamay sa conference table, at sinulyapan ang mga taong nakatayo sa tabi ni Jiang Shuaimang na may ngiti na hindi ngiti. Wala akong pinupuntirya. Ang tinutukoy ko ay ang mga nanliligaw sa kamatayan sa pamamagitan ng pagsunod kay Jiang Shuaimang. Lahat sila ay basura. Basura. Dapat silang tanggalin. Jiang Shuaimang, matatalo ka. Malayo pa ang lalakbayin mo kung gusto mo akong tanggalin. Sa katahimikan, pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, tumayo siya ng tuwid at lumabas ng meeting room nang hindi man lang tumitingin sa mga tao. Si Jiang Shuaimang ang unang nanembalik sa kanyang katinoan. Sa sobrang galit niya ay umaakyat ang usok mula sa kanyang 7 butas. Umungol siya, nakita mo ba yon? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para maging napakayabang sa harap ng Jiang family?
Si Jiang Wei, na nasa screen, ay nanood ng buong proseso. Galit niyang sigaw, hindi mayabang si Mr. Dixon, kumpiyansa niya ito. Hindi mo alam kung ano ka. Tuturuan kita ng leksyon pagbalik ko. Kuya, gusto pa ring umiyak ni Jiang Shuaimeng, ngunit hindi siya pinansin ni Jiang Wei at galit na kinuha ang video. Kakalabanin mo si Master Dixon. Sobra-sobra mo talaga ang sarili mo. Umisi si Wang Lizo at pinatay ang video. Umisi si Pangulong Jiang Shuaimeng, ipinapayo ko sa iyo na lumuhod at humingi ng tawad kay Master Dixon. Gusto mo talagang kurutin ni Master Dixon hanggang mamatay. Hindi ka na mabubuhay sa ibang araw. Tumayo din si Jiang Shuili at sinabing walang ekspresyon ang mukha, ika-4 na tiyo, talagang binaygo mo ako. Talagang binaygo mo ang pamilya Jiang. Pagkasabi noon ay lumabas na siya ng meeting room na naka-high heels. Ayaw niyang magsalita ng isa pang salita kay Jiang Shuaimeng. Sa isang kisap mata, tumahimik ang meeting room. 7 o 8 pinagkakatiwalaang aide na lang ang natira, at nasa tabi pa rin sila ni Jiang Shuaimeng. Kabaligtaran. Baliktad lahat. Galit na galit si Jiang Shuaimeng kaya itinulak niya ang mga bagay na nasa lupa at umuungal, hindi ba siya isang bumpkin lang sa bansa? Ang grupo ng mga tao na ito ay parang kumain ng bewitching soup. Lahat sila ay sumusuporta sa kanya. Sa sandaling ito, ngumiti ang isa sa mga nakatataas sa tabi niya at nagsabi, Vice Chairman Jiang. Ako. Ayokong ma-stir-fried, kaya sinusuportahan ko si Vice Director Dixon, pasensya na. Pagkasabi noon ay mabilis na lumabas ng pinto ang mas mataas. Sinamantala din ng ibang senior executives ang pagkakataon at umalis kasama siya. Nakikita ng lahat ng posisyon ni Alex Dixon sa Jiang family ay nasa mata ng mga shareholder. Hindi mag-alaw. Si Jiang Shuaimeng ay parang langgam na sinusubukang yugyugan ang isang puno. Ang pagsunod sa kanya ay haantong lamang sa kamatayan. Nang makitang lahat ng mga tao sa paligid niya ay tumakas, naiwan lamang ang 3 o 4 na pinagkakatiwalaang katulong, galit na galit si Jiang Shuaimeng. Hinawakan niya ang tasa at inihagis. Alex Dixon, hindi ako naniniwalang hindi kita mapapatay sa pagkakataong ito. Kinagat ni Jiang Shuaimeng ang kanyang mga ngipin at kinuha ang telepono para tumawag. Hello, ready ka na ba? Kumanda ka sa kanya. Hihintayin kita sa kumpanya. You must chop Alex Dixon up and make him die without a complete corpse. Kabanata 459. Lumabas si Alex Dixon sa meeting room. Hindi niya inilagay si Jiang Shuaimeng sa kanyang mga mata. Hindi masama si Jiang Shuaimeng na magiging kalaban niya. Nag-aalalang hinabol siya ni Jiang Shuili at humingi ng tawad sa kanya, Kuya Alex, nakipag-usap na ako kay tatay. Pagbalik niya mula sa trabaho, ililipat namin ako, ika-4 na tiyo, sa ibang lugar sa lalong madaling panahon. Kung hahayaan niyang manatili muli si Jiang Shuaimeng sa joint ventures, maaaring magdulot ito ng higit pang problema. Tumango si Alex Dixon. Sa sandaling ito, nakita niya si Ding Yu na may pag-aalala sa mukha nito. Nagjo-jogging siya habang naka-high heels. Tumangala si Alex Dixon at nagtanong, anong nangyari? President Jiang, President Dixon, may nangyari. Kumunot ang noo ni Ding Yu at nag-aalalang sinabi, kanina lang tumawag sa National Clinic at sinabing may grupo ng mga estudyante ng martial arts school na nagtipon sa pasukan ng gusali para manggulo. Sinabi nila na bumili sila ng repairing ointment sa kumpanya at humingi ng kabayaran. Bago pa matapos ang pakikinig ni Alex Dixon ay agad siyang nagsalita. Pupunta ako ngayon. Pupunta rin ako. Nagmamadali ding sumunod si Jiang Shuili at lalong bumigat ang kanyang kalooban. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalaki ang bagay. Ngayong nasa business trip si Jiang Handong kasama ang kanyang ama, sinabi na niya sa mga koneksyon ng Yan Capital na sugpuin ang bagay na ito. Hindi kaya kahit ang Jiang family ay hindi kayang pigilan ang opinyong ito ng publiko. Sino ang nasa likod nito? Makalipas ang ilang oras, dumating si Alex Dixon at ang kanilang grupo sa National Clinic. Pagbaba niya ng sasakyan ay agad niyang nakita ang isang malaking grupo ng mga tao na nakapalibot sa entrance ng National Clinic. Mayroon ding 12 ng mga reporter na nakarinig ng balita at patuloy na kumukuha ng litrato gamit ang kanilang mga kamera. Mahigit 40 kabataang lalaki na nakasuot ng puti ang nakaharang sa pasukan ng National Clinic,
at agresibo silang umuungal. Sabihin mo sa direktor mo, Alex Dixon, na lumabas ka. Ang repairing ointment na inimbento niya ay pekeng gamot, isa itong scam. Dixon, huwag kang duwag. Lumabas ka at bigyan mo ng paliwanag ang lahat. Ang pekeng gamot ay makakasama sa mga tao, gawin ang may apelyidong Dixon sa Yan Capital. Sa open space na napapalibutan ng mga tao, may stretcher. Sa stretcher nakahiga ang isang binata na nasa bingit ng kamatayan. Puno ng sakit ang mukha niya. Bahagyang nagbago ang mukha ni Jiang Shuili at sinabing, ito ay isang tao mula sa Baiklan Civil and Martial Arts Academy. Sumiksik si Alex Dixon sa karamihan at medyo nagtanong, ano ba talaga ang nangyari? Nandito na yung may surname na Dixon. Sa dami ng tao, may sumigaw. Kaagad, pinalibutan ng isang grupo ng mga tao mula sa martial arts school sina Alex Dixon, Jiang Shuili, at iba pa, na bumubuo ng pader ng tao. Nagbago ang magandang mukha ni Jiang Shuili. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at mahinahong sinabi, huwag magmadali. Sabihin mo muna sa akin kung ano ang sitwasyon. Anong sitwasyon? Wala ka bang ideya sa puso mo? Isang malakas na lalaki na may mahabang buhok at matalas na lumabas sa karamihan. Malamig siyang ngumuso at sinabing, ginamit ng aming mga estudyante ang iyong pekeng gamot at ngayon ay may problema. Ngayon, hinihiling namin sa joint ventures na humingi ng tawad sa harap ng lahat at ipaluhod si Alex Dixon. Gusto rin nilang bayaran kami ng 200 milyong yuan. Hinawakan ito ni Jiang Shuili at sinabing, kung ito ay talagang may problema sa gamot, hindi namin tatalikuran ang pananagutan. Ngunit ang kondisyon ng pasyente ay hindi malinaw. Maaari mo bang ipadala muna ang pasyente sa ospital at suriin ito ng maigi? Ang lalaking nakataas ang mata ay tumingin kay Jiang Shuili at buong pagmamalaki na sinabi, Miss Jiang. Alam kong anak ka ng Jiang family, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Jing City. Ngunit kailangan mong maging makatwiran sa lahat ng bagay. Kami, ang martial arts school, ay bumili ng isang batch ng gamot, ngunit, kami, ang mga alagad ng martial arts school, ay gumamit ng repairing ointments, kaya walang epekto, ito ay nagdulot ng pinsala sa kanyang mga meridian ay sinubukan na ito ng National Clinic. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong suriin ito sa lugar. Sa sandaling ito, itinaas ng isang doktor mula sa National Clinic ang kanyang salamin at sinabi habang pawis na pawis, Miss Jiang. Miss Jiang, talagang nasira ang meridian ng pasyenteng ito. Imposible iyon. Isang pagdududa ang bumungad sa mukha ni Jiang Shuili. Nakita na niya ang mga epekto ng repairing ointment bago ito naging pampubliko, at bago ito naging publiko, dumaan pa ito sa inspeksyon ng autoritatibong organisasyong parmasyutiko ng Yan Capital. Wala namang problema. Itinaas ni Jiang Shuili ang kanyang ulo at sinabing, dadalhin ko muna ang pasyente sa ospital para sa check-up. Pagkasabi niyon ay inutusan niya ang mga bodyguard na buhatin ang pasyente sa stretcher. Akmang hahakbang pasulong ang 2 bodyguard, biglang sumugod ang kanilang binata mula sa martial arts school at sinipa ang mga security guard, na agresibong humarang sa kanilang harapan. Nagbago ang magandang mukha ni Jiang Shuili at malamig siyang sumigaw, anong ginagawa mo? Ang matipunong lalaki na nakataas ang mga mata ay nag-cross arms at sinabing, hindi na kami naniniwala sa iyo. Nasubukan na ng National Clinic ang kalagayan mo. Dapat bigyan mo kami ng resulta ngayon, kung hindi, bawal kang umalis. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, 12-dosenang mga tauhan ng martial arts school ay agad na umatungal sa galit. Kilingan mo si Alex Dixon na lumuhad at humingi ng tawad. Bayaran mo ang buhay mo. Bayaran kami ng 200 milyon bilang kabayaran. Ang isang black-hearted pharmaceutical company ay walang pakialam sa buhay ng tao. Paparusahan at wawasaki ng langit ang lupa. Nakakabingi ang dagandong. Ang mga reporter sa paligid ay tuloy-tuloy na pinindot ang shutter at kinuhanan ng litrato ang eksena. Sari-saring hiyawan at sumpa ang nasa paligid. Hindi pa nakakita ng ganoong eksena si Jiang Shuili at nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, mahinang sinabi ni Alex Dixon, kung walang ebidensya, hindi ako hihingi ng tawad. Hindi ba ito ebidensya? May papatay ka ba? Umungol ang matipunong lalaki. Pinangunahan ni Jiang Shuaimang ang kanilang mga tao at sumiksik sa karamihan.
Nang makita niya ang sitwasyon, agad niyang kinawayan si Alex Dixon. Ang Bai Family's Civil and Military Academy ay bumili ng isang batch ng repairing ointments. Kasalanan mo ang lahat kung bakit nagdulot ng kaguluhan. Agad na lumuhad at humingi ng tawad. Napuno ng dagandong ang paligid. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Paluhod kay Alex Dixon at humingi ng tawad. Baliin ang kanyang mga binti. Galit na galit ang isang grupo ng mga miyembro ng martial arts school. Mabangis silang sumugod kay Alex Dixon. Utos ng matipunong lalaki, kunin si Alex Dixon at iluhod mo siya. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang lumaban? Galit na sigaw ni Jiang Shuili. Hahakbang pa sana siya nang hilahin siya ni Jiang Shuaimang at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Mas mahalaga ang reputasyon ng kumpanya. Pinakamabuting tanggalin si Alex Dixon sa kanyang posisyon bilang Deputy Director, on the spot para maiwasan ang kumpanya, na magdusa ng mas malaking pagkalugi. Buong lakas na nagpumiglas si Jiang Shuili ngunit pinigilan siya ng kanilang security guard. Nang makita si Alex Dixon na napapaligiran ng isang grupo ng mga malalakas na lalaki, labis siyang nabalisa. Umisi at sumigaw ang lalaking nakataas ang mata. Hawakan mo siya at ipaluhod mo siya. Agad namang sumugod ang kanilang mga estudyante ng martial arts school. Sa sandaling ito, dalawang figure ang biglang sumilay mula sa karamihan at humarang sa daanan ni Alex Dixon. Ang kalbo na lalaki at si Wang Kai ay nakatayo sa harap ni Alex Dixon, nakaharang sa kanyang daraanan na may mabangis na ekspresyon sa kanilang mukha. Dinuraan ng kalbo ang kanyang palad at pinagalitan, pagod ka na bang mabuhay? How dare you attack President Dixon? Kung sino man ang maglakas loob na humakbang pasulong, papatulan ko siya hanggang sa hindi na niya mapangalagaan ang kanyang sarili sa buong buhay niya. Hindi man lang itinapat ng lalaking nakataas ang mata sa kanilang dalawa. Utos niya, atake. Agad na sumugod ang 7 hanggang 8 matatangkad at matitibay na mga estudyante ng martial arts school patungo kina Boldy at Wang Kai. Umiwas ang kalbo at ibinato ang 2 suntok sa pinto dahilan para lumipad ang 2 binata. Hinawakan ni Wang Kai ang kwelyo ng isang binata gamit ang isang kamay at itinapon ito, na diniinan ang 3 o 4 na tao. Nagsimula na silang mag-away ng 2. Mahigit 100 estudyante ng martial arts school ang kanilang nilalabanan, ngunit hindi naman sila dehado. Bulalas ng karamihan. Hindi nila akalain na ganoon kalakas ang 2 ordinaryong security guard ng joint ventures. Ang kalaban ay estudyante ng martial arts school ng pamilya Bai, at pareho silang eksperto sa isang laban. Gayunpaman, ang 2 security guard na ito ay nagawang harapin ang napakaraming estudyante ng martial arts school nang walang anumang problema. Kabanata 460. Bahagyang nagbago din ang mukha ng lalaking arched eye. Di ba sabi nila ay isang country bumpkin lang si Alex Dixon? Bakit ang galing ng 2 security guard sa tabi niya? Higit pa rito, nakikita rin niya ang 2 security guard na ito ay matatag at mabilis mag-react. Ang kanilang mga katawan ay nakikitang naglalabas ng aura ng isang cultivator. Sinabi ng isa sa mga katabi niya sa mahinang boses, Martial Master Wang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang pangalan ni Arched Eye ay Wang Chai, at siya ay isang martial master ng martial arts school ng pamilya Bai. Galit na galit si Wang Chai nang makita niya ang kanyang mga tauhan ay binugbog ng 2 ordinaryong security guard. Ang martial arts school ng pamilya Bai ay sikat sa Yan Capital. Nagsanay pa sila ng mga bodyguard para sa mayayamang tao at nanalo ng mga premyo sa mga dayuhang martial arts competitions. Kung ikakalat ang usapin ngayon, mawawala ng mukha ang martial arts school. Agad siyang sumigaw, hinubad ang coat at ibinato sa likod niya. Pagkatapos, humakbang siya pasulong. Kayong lahat, bumalik kayo dito. Nakatayo lang si Alex Dixon at nanunood. Gusto rin niyang makita ang lakas ni Boldman at Wang Kai. Itinuro niya sa 2 lalaking ito ang isang set ng mind law, ngunit hindi niya inaasahan na magiging tapat sila. Nagsanay sila ayon sa batas ng isip na itinuro niya sa kanila araw-araw. Sa paghusga mula sa kanilang mga kakayahan, nakapasok na sila sa unang yugto ng chi refining, na hindi isang bagay na maaaring ihambing ng mga ordinaryong tao. Sinuntok ni Wang Kai ang isa sa mukha ni Wu Sheng, na naging sanhi ng matinding pagdurugo ng kanyang ilong.
Bumagsak siya sa lupa habang sumisigaw sa tuwa. Galing. Mula nang gawin niya ang mind law na itinuro ni Alex Dixon, ang gun ng pakiramdam niya ay parang lunok, at nadagdagan ng 4 o 5 beses ang kanyang lakas. Hindi pa siya nakipag-away sa ganoong kapabayaan. Habang lumalaban siya, lalo siyang nasasabik. Binalak niyang turuan ng leksyon ang mga taong ito na hindi gumagalang kay Master Dixon. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Wang Kai ang boses ni Alex Dixon. Bumalik. Si Wang Kai at ang kalbo ay masayang nag-aaway at hindi nakikinig kay Alex Dixon. Walang pakialam na sinasabi ng kalbong lalaki, Master Dixon, hayaan mong turuan ko ang mga leksyon na ito. Huwag mong dumihan ang iyong mga kamay. Nasa bibig pa rin niya ang salitang kamay nang biglang maramdaman ng kalbo ang isang malakas na suntok sa kanyang tiyan. Wala man lang siyang oras na sumigaw sa sakit bago ang kanyang katawan ay pinalipad na parang sandbag. Agad siyang lumipad at mabigat na nahulog 3 metro ang layo. Lumuwa ang kalbo ng isang subo ng dugo at napaungol sa sakit. Nabali ang 4 na tadyang niya sa isang suntok. Tumayo si Wang Kai sa tabi ng kalbo at tumingin kay Wang Chai na may tulalang ekspresyon. F-sick. Paanong naging napakabilis ng lalaking ito? Lumabo ang kanyang paningin, at ang kanyang kalbo na ulo ay pinalipad sa isang suntok. Kailangang malaman ng isa na si Baldy ay dating isang mabangis na general sa ilalim ng Tyrant Tiger, at ang kanyang mga kamao ay nagawang sumuntok sa 10 lansangan. Kahit na wala siyang anumang katalinuhan, ang kanyang martial strength ay talagang first rate. Kahit sa underground boxing match kung saan tinaya ang pera sa sugal, hindi hamak ang kalbo sa itim na boksingero. Pero wala talagang kakayahan si Baldy na lumaban at pinalipad siya sa isang iglap. Galit na umungol si Wang Kai. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at sinuntok si Wang Kai. Ang suntok na ito ay nagdala ng tunog ng hangin, at ginamit ang 100% ng kanyang lakas. Masobrahan mo ang iyong sarili. Umisi si Wang Chai. Madali niyang pinahit ang kamay at hinawakan ang palso ni Wang Kai. Pagkatapos, bigla niyang kinurot ang palso ni Wang Kai na parang pinipiga niya ang isang itlog. Nagkaroon ng kaluskos na tunog ng mga bitek ng buto. Agad na nagpakawala si Wang Kai ng isang ganap na kaunos-lunos na dagandong at malumanay na bumagsak sa lupa. Ang kanyang kanang braso ay talagang pilit na binali ni Wang Chai. Basura, sarkastikong sabi ni Wang Chai. Sinipa niya si Wang Kai sa tiyan, dahilan para lumipad siya sa gilid. Tinakpan ni Jiang Shuili ang kanyang bibig sa takot, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Masyadong mabilis ang lahat ng ito, wala pang 10 segundo. Hindi niya inaasahan na magiging napakalupit ni Wang Chai. Dumilim din ang mukha ni Alex Dixon. Inutusan lang niya ang dalawa na umatras, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Sa halip, sumugod sila at pinatay ni Wang Chai. Nagmamadali ang kanilang doktor mula sa National Clinic para harapin ang kanilang mga pinsala. Galit na galit si Jiang Shuili kaya nag-iba ang kanyang magandang mukha. She asked with a sharp voice, bakit mo sila sinaktan? Pumalakpak si Wang Chai sa pang-aalipusta at mapang-asar na sinabi, ito ay dahil napakawalang silbi nila. Hindi pa ako nag-iinit. Hindi ko akalain na ang dalawang basurang ito ay napaka-vulnerable. Ang Martial Arts School of Bai Family ay talagang makapangyarihan. Tuwang-tuwa na ikinaway ni Jiang Shuaimang ang kanyang kamao. Agad namang naghiyawan ang mga nakapaligid na miyembro ng Martial Arts School. Kahanga-hanga si Martial Master Wang. Ang dalawang bansang ito ay nililigawan ng kamatayan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa iyo. Galing. Ang mga martial masters ng martial arts school ng pamilya Bai natin ay nakakalaban ng langit. Sa gitna ng mga tagay, may pagmamalaki si Wang Chai sa kanyang mukha, at may bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Mapanuksong sinabi niya kay Alex Dixon, bakit wala kang sinabi? Bobo ka ba? Kung luluhod ka at humingi ng tawad ngayon, at babayaran mo ako ng 200 milyong yuan, at sumumpa na aalis ka sa yan capital at hindi na babalik, ililigtas ko ang iyong buhay kung hindi, ang dalawang walang kwentang hanggal ay mapupunta sa katulad mo. Umiti si Alex Dixon at umiling. Hindi, iniisip ko lang kung paano ka mamamatay. Bagamat may ngiti sa kanyang mukha, biglang humimik ang paligid. Maging si Jiang Shuaimang ay hindi maiwasang manginig.
Naramdaman niya ang lamig na gumapang sa kanyang gulugod. Dahil biglang naglabas ng malamig na aura ang katawan ni Alex Dixon. Pagpatay ng layunin. Natigilan din si Zhang Shuili. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla niyang napagtanto si Alex Dixon na nasa harapan niya ay parang nagbago na sa ibang tao. Hindi lang nagbago ang aura niya, pati ang atmosphere sa paligid niya ay biglang bumagsak. Sa maaliwalas na kalangitan, biglang nagtipon ng maitim na ulap at nagkidlat na nagkuros. Ang pagbabago ng panahon ay naging sanhi ng pagkataranta ng mga tao. Si Alex Dixon naman ay tahimik na nakatayo doon, medyo nakatingin kay Wang Chai. This time, galit na galit siya. Kahit na ang kalbo at si Wang Kai ay hindi nakikinig sa kanya, ang pag-atake ni Wang Chai ay naglalayo na patayin silang dalawa sa isang welga. Kung hindi lang nililinang ng dalawa ang mind law, doble pa sana ang kanilang pangangatawan kaysa mga ordinaryong tao. Kung isa pang ordinaryong tao, sasabog na ang mga buto nila at namatay na sila agad. Dixon. Master Dixon. Tiniis ng kalbo ang sakit at nakita sa kidlat na kinakabahan. Namamanhid ang kanyang anit. Papatayin ba ni Master Dixon si Wang Chai? Napabuntong hininga din si Wang Chai at biglang nakaramdam ng bakas ng takot. Siya ay inutusan ni Li Chenggang na magdulot ng gulo sa National Clinic. Nauna na siyang nagtanong tungkol sa background ni Alex Dixon. Alam ng batang ito ang Feng Shui. Hindi kaya alam ng pandaraya na ito kung paano tumawag sa hangin at magpatawag ng ulan. Nang ang mukha ni Wang Chai ay puno ng pagkabalisa, ang mga madilim na ulap sa kalangitan ay muling nagkalat. Nakahinga ng maluwag si Wang Chai at nagpakita ng panghahamak. Kaya nagkataon lang. Kung marunong magpatawag ng kidlat ang Dixon na ito, kailangan pa ba niyang maging duwag para maging matrilocal son-in-law? Umisi si Wang Chai at sinabing, Turk. Dixon, akala ko nagpapanggap kang misteryoso at naghahanda kang magpatawag ng kidlat. Agad na umalangaw ang tawanan sa paligid. Bahagyang tumangala si Alex Dixon. Tama, dapat tamaan ng kidlat ang mga tulad mo, pero nagbago ang isip ko. Napakamura para hayaan kang mamatay ng ganoon kabilis. Umisi si Wang Chai at sarkastikong sinabi, bibigyan kita ng kulay. Nagbukas ka talaga ng dye shop. Matigas ka pa rin kapag malapit ka ng mamatay. Lumuhad ka na. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang naramdaman ni Wang Chai ang bagzo ng malakas na hangin. Pagkatapos, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang mukha at lumipad ang kanyang katawan. Hong! Si Wang Chai ay hindi man lang nakakuha ng malinaw na tingin habang pinalipad siya sa pamamagitan ng sampal ni Alex Dixon. Agad na tumahimik ang tawanan ng mga tao, na para bang pinindot nila ang mute button. Hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakita kay Alex Dixon dahil sa gulat. Laking gulat ni Zhang Shuili kaya ibinuko niya ang kanyang maliit na bibig. Hindi na lang siya makabalik sa kanyang katinoan. Si Alex Dixon ay hindi bababa sa 10 metro ang layo mula kay Wang Chai. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay at binigyan si Wang Chai ng isang sampal sa hangin. Si Wang Chai, na 10 metro ang layo, ay pinalipad talaga. Anong uri ng kasanayan ito? Abangan ang susunod na kabanata.